Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan magpanig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang kauna-unahang pagdedepinsa nitong si Rafael Espinosa sa kanyang WBO World Featherweight title kontra po sa rank 2 ng WBO na si Sergio Chirino Sanchez. Fight schedule ng mga ito, June 21, 2024, nagaganapin po sa bansang Amerika, sa Las Vegas po ito. Doon po sa Fontainebleau, Las Vegas. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, at analysis. Na kung saan, doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging llamado, saan niya ba naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaaring ang inyong desisyon ay taliwas sa aking pananaw o prediction sa bakbakan, or maaari rin po na iyan ay pabor. Ang mahalaga po dyan ay kayo, na kung saan nasa inyo ang huling desisyon. At dahil sa magkaroon po tayo ng comparison, marapat lamang na atin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig, mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na mga skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya sa ating comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang background sa magkabilang panig at unahin natin ang rank 2 ng WBO na si Sergio Chirino Sanchez. Mexicano din po ito mga lods. Siya po kasi ang magsisilbing challenger sa labanan na ito. As a professional boxer, ito pong si Sergio Chirino Sanchez ay may impresibong kartada. 22 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang natalang tabla. May edad na 29 anyos, height 5 foot and 9 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 59.9%. Last fight, February 16, 2024. Nakasagupa nito si Dennis Contreras, panalo by third round technical knockout si Sergio Chirino Sanchez. Karanasan o eksperyensya, ang nangunguna po si Mauricio Lara. Nakasagupa po niyan ni Sergio Chirino. Diyan nakatikim ng talo noong 2018 sa kaunang pagkakataon itong si Sergio Chirino Sanchez by second round referee technical decision. Na kung saan mga idol, diyan natin nakikita kung gaano kadeterminado ang boksingerong ito, nakabalikwas matapos technical knockout sa laban. Sa kanyang comeback fight na ipanalo niya at nagtuloy-tuloy hanggang sa naging rank 2 ito sa WBO at magsisilbing challenger kay Rafael Espinosa ngayong Hunyo 21. Idagdag natin si Dennis Contreras, si Ali Muereng. Ngayon, dala ko tayo sa skills na taglay-taglay ni Sergio Chirino Sanchez. Mga lods, sa pangkalahatan, boxer-puncher po itong si Sergio Chirino Sanchez. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututunwakbakan, may counter-punching style. Taglay nito ang hand speed, napakasipag din ito kung bumabato ng mga suntok o kombinasyon. Footwork, side-to-side movement, may kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Hand speed, timing, at accuracy. In and out, magaling na boksingero ito. Pagdating naman sa depensa mga lods, as a boxer-puncher, masasabi kong maganda ang kanyang depensa, pero hindi porkit maganda ang depensa, hindi natatamaan. So may mga butas din po sa depensa
si Sergio Chireno Sanchez. Oo, na kung sa delikado pag yan ay na-counter. Sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon ng WBO, dito po sa featherweight division na si Rafael Espinosa. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po itong si Rafael Espinosa. 24 wins with 20 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 30 anyos, height 6 foot and 1 inches. Mga lods, ito po ang pinakamatangkad dito po sa featherweight division. Itong si Rafael Espinosa na, yun nga, 6 foot and 1 inches or 1 inch. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 83.33%. Sa kanyang stance naman po, switch stance, original orthodox pero minsan nagsa-south po din. Last fight, December 9, 2023, nakasagupa ni Rafael Espinosa, ang kampiyon, may hawak noon sa WBO na dating 2-time gold medalist sa Olympic na si Robeisy Ramirez. Na-upset si Ramirez o natalo si Ramirez mga lods by majority decision sa scorecard na 113, 113, 114, 112, 115, 111. Bagamat napapagsak po yan, itong si Rafael Espinosa ni Robeisy Ramirez sa ika-5 round, talagang bulagta. Pero nakabangon, nakarecover. At nakabawi din po itong nakapagpabagsak kay Robeisy Ramirez sa ika-12 rounds sa kanilang bakbakan. At sa labanan talaga na yon, dahil sa sobrang tangkad at sipag bumato ng suntok na Espinosa, doon natalo si Robeisy Ramirez mga lods. Karanasan o eksperyensya nitong si Rafael Espinosa. Ang pinakamatindi na kalaban nito sa kanyang buong professional boxing career, siyempre si Robeisy Ramirez. Bukod sa background ni Ramirez, si Ramirez pa ang world champion noon mga lods. Oo. Idagdag natin si Rafael Rosas Ramirez din, Carlos Ornelas. Skills nitong si Rafael Espinosa, masasabi kong boxer puncher din po. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, ang malaban sa brulan o tututo na bakbakan. Napakasipag din ito kung bumabato na suntok. Sa kanyang pressure fighter style, di basta-bastang pumapasok sa range ng kanyang katunggali. Bagkus pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang katunggali. In and out ang kanyang ginagawa mga lods. At taglay ang timing, siyempre power na rin at accuracy. At may kakayahan na gumamit sa kanyang height and reach advantage. Ngunit pagdating sa depensa, may mga botas din po sa depensa si Rafael Espinosa. Minsan na nga itong na-counter ni Robeisy Ramirez. Bulagta siya doon mga lods. Na kung saan save by the bell sa ikalimang round. Kung di yun na save by the bell, tiyak knockout ang sinapit ni Rafael Espinosa mga lods sa mga kamay ni Robeisy Ramirez. Pero yun nga, ang nangyari, naka-recover si Rafael Espinosa at nagawang talunin ang kampiyon noon na si Robeisy Ramirez by majority decision. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Sa edad, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. 30 anyos ang kampiyon, 29 anyos naman ang challenger. Height, mas matangkad po talaga si Rafael Espinosa. Sabi ko nga, ito po ang pinakamatangkad sa featherweight division na may height na 6 foot and 1 inches. So dito naman sa panig ni Sergio Chireno Sanchez, 5 foot and 9 inches. So 4 inches ang diferensya kung di ako nagkakamali. So matangkad nga si Rafael Espinosa. Sa power, 83.33% ang knockout ratio ni Espinosa. 59.9% ang knockout ratio ni Chireno Sanchez. So lamang sa power. Lamang sa height, reach, power ang kasalukuyang kampiyon. Ngayon, activity fight. Parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Last fight po kasi nitong si Rafael Espinosa, December 9, 2023. Last fight ni Sergio Chireno Sanchez, February 16.
2024. So aktibong-aktibo po si Sanchez. Pero nasa comparison tayo, parehong aktibo. Active status pa naman si Espinosa. Karanasan. Pinakamatindi na kalaban ni Sergio Chirino Sanchez, si Mauricio Lara. Pinakamatindi na kalaban ni Rafael Espinosa ay si Robeisy Ramirez. Lamang pa rin si Rafael Espinosa sa karanasan, pero may laban po si Sergio Chirino Sanchez. Siguro 55-45, ganun po ang skills, parehong boxer puncher, parehong masipag sumuntok. Yan mga lods sa skills, 50-50. Bakit? Nakadepende po yan sa kanilang gagawing strategy, diskarte sa aktual na laban. Oo. Kaya masasabi kong 50-50. Sa pangkalahatan, sino Llamado? Automatic po, Llamado ang kampiyon. Llamado po ang kampiyon dito. Pero hindi po ganun kalayo. Ganun lang. 55-45 lang din para sa akin yan. At sa tingin ko, mapapalaban ng husto itong kampiyon once na aabot sa 12 rounds ang bakbaka na ito. Hindi po basta-basta kasi si Sergio Chirino Sanchez. Napakasipag bumato ng suntok. May power din. At siyempre, salay din sa pangmatagal ang laban ito. Si Rafael Espinosa naman ay ganun din. Como kampiyon, si Rafael Espinosa, lamang sa height at power, may kalamangan sa karanasan. So, yun nga. 55-45. 55 para kay Rafael Espinosa, 45 para kay Sergio Chirino Sanchez. Ma-action na labanan po ito mga lods. Tiyak tayo dyan. Para yung Meksikano ito. All-out war ito mga lods. So ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po ay Rafael Espinosa by technical knockout. At kung sakaling mawi sa puntusan, gamit ang power at height, reach advantage, Rafael Espinosa pa rin. Pero this is boxing, anything can happen. Lalo na't konti lamang po ang diferensya dito sa maglalaban. Sa panig naman ni Sergio Chirino Sanchez, hindi ko gulat-gulat yan na manalo by knockout din. Dahil exposed din sa kahinaan si Rafael Espinosa. Mahina ito sa panga mga lods. Kung di lang na-save by the bell, masasabi kong knockout siya ng Robeisy Ramirez. Sinwerte. So, may posibilidad na makakakuha din ng panalo by knockout ang challenger once na mapuruhan niya itong kampiyon. At kung sa puntusan po mga lods, dahil napakasipag nito kung bumabato ng suntok, di po kagulat-gulat din na manalo ito sa puntusan. Oo. Kasi napakasipag talaga din bumato ng suntok nitong si Sergio. Kaya masasabi kong magandang laban ito at malaking pagsubok sa panig ng kampiyon na si Rafael Espinosa ang mapapalaban kay Sergio Chirino Sanchez mga lods. Hindi kagulat-gulat na manalo ang challenger dito. At hindi naman po basta-basta ang challenger. Bakit? Rank 2 po ito. Tandaan natin pag rank 2, talagang na yan. Aasahan natin yan na may ibubuga sa laban. At hindi rin po talaga basta-basta ang challenger. Kaya abangan natin, magandang laban po ito. Pabor ako kay Rafael Espinosa na siya mananalo, knockout ng puntusan. At dito naman sa panig ng challenger, hindi po kagulat-gulat na manalo po yan dahil may laban po sa lahat ng aspito dito sa kanilang bakbakan. At lalo na't pareho itong Meksikano at talagang gulpihan ang magaganap dito mga lods. Kaya nanganganibin dito ang champion. Hanggang dito na lamang. Ito pa nung Sports PH. Maraming salamat po.